pinakulong na nga nila si Tatay Digong, lalo naging popular yung mga Duterte. Kaya wala silang lusot dyan. Pag pag kinonvict nila si BP Sara, ibang uri na. Nakita pa nila, militar at polis sa absentee voting. Nangunguna yung mga 1 to 12. Yung Duterte, yung 10 ng Duterte, pasok. Ay hindi, may isa palang laglag lang. Pan-13 yata si Mata sa absentee voting. Ganun kalakas yung suporta ng Duterte. Yung sa mamamayan, lalo na sa pulis at militar. Silang mga senador na gusto lang naman ng mga yan, manatili na lang sa Senado. Na-realize nila, hindi naman sila mananalo. Pero ang mga nagbabalak lang dyan tumakbo, si Ontiveros, yung mga Dilawan. Mga ano yung mga yan. Makapanalo lang ng konti, kala mo, ang laki-laki na ng ano nila. Mapangarapin yung mga... yan, sinampal sila ng katotohanan na hindi natin kayang impeach to si BP Sara dahil nanganganib mismo yung kalagayan natin. Kapapanalo pa lang ng iba yan. Gusto nila manatiling senador. Yung mga congressman, magbabaliktaran po yan. Wala pa po naging presidente ng Pilipinas na hindi niya kakampi yung mga congressman. Mula po kay Cory hanggang kay Duterte. Marami po dyan, PDP laban. Ang dali lang po bumaliktad ng mga yan. Ang tanong, tatanggapin ba natin pag bumaliktad sila? Si Rowena Guanzon nga, tinatanggap na. Na-smokes ni BP Sara Kayo naman. Ganun talaga politika Di ba? Ay, yung mga tulpo po, yan yung problema. Yan yung problema sa pagtakbo ni Erwin. Di ba? Na-realize ng mga tao, pucha, hindi pala ubra yung mga tulpo. Kay Bongo pa lang pala, wala na sila. Di ba? Na-imagine ba nila? Uubra, hindi pala uubra yung mga tulpo. 12 pa yan, ha? Kay Bongo pa lang, tinatambakan na si Erwin. Ano pa yung sinasabi nila na pambato nila si tulpo? Wala. Naoberan kayo. Nasobrahan kayo sa tiwala sa pangalan nyo. Kulang po, wala si Senator Bongo sa dahig. Ikaw naman, masyado ka na. Napansin mo pa yun. Ganyan din yung pansin nila. Nung si Bongo lang yung nakikita dito nung hinuhuli si Tatay Digong, nasa labas. Pansin ko, wala si Bato. Huwag niyo masyadong papansinin. Huwag niyo na po sila intrigahin at sila po ay mga loyal po yan. Kala ko ba si Senator Bato puntang dahig nung nag-push siya nasa Europe po. Hindi ko po alam kung nakarating siya o hindi. Sa mga tulfo, ang issue sa pananahimik sa issue ng PCSO, yan ang magiging bala sa 2028 sa kanila. Marami po silang tahimik. Umangal ba sila sa budget? Miyembro ko ng TV4. Ano po ang sense kung may... Ano po yung comment ninyo? Wala pong sense Ano po yung comment nyo? Member ako ng TV4. Ano po yun? Bakit po? Hindi ko po... Ako po ba ay meron kayong puna o meron kayong gustong sabihin? Pwede po magpakilala na lang lahat. Ako po ay taga Pasig. Ano po pagkakaiba ng member kayo ng TV4? Sa ako ay taga Pasig, ako ay taga Bulacan. Kamag-anak mo nga pala ex-mayor ng Davao City. Puro drama lang ginagawa si Ben Tumbling. Buti pa si Atty. Vic kahit di nanalo pumunta sa dahig. Pwede pa po buong pamilya bakasyon, iwan po sa care ng vet clinic. Kung naman, care ng vet clinic, saan po yun? Alam niyo po, yung mga aso po namin, askal.
Hindi po, hindi po ako munyaman tao na yung mga aso mo ano, pag nakakita po ng ibang aso, di ko talaga masikmura si Tebes, Boss Buds. Lilinaw ko lang po hindi po to Tebes hindi po to Tebes Station, Duterte po kami. Ganito lilinaw ko lang po si Tebes po, laman po ng balita, hindi po ako supporter ni Tebes kasi hindi ko po siya kilala, hindi po siya kasi nalilito yung iba Nalilito po pag may, halimbawa, yung kay Roque. O bakit niya, hindi po ako follower ni Roque. Duterte follower po ako. Kung si Roque po ay Duterte follower, wala po problema. Pareho kami Duterte follower. Pero hindi po ako Roque follower Di po ba? Ngayon, lalo kay Tebes, hindi ko po makuha kung ano po ang koneksyon Binabalita namin si Tebes dahil laman siya ng balita. Parang pag binalita mo si Alawi, di ba? Hindi po ibig sabihin nun na yung pong ganun. Special mention si Tay Amik ni BP Inday Sara. Great yun na happy birthday si Tay Amik. Yan, happy birthday sa'yo. Ka-birthday si BP Sara. Yes, kulto ni Digong tayo, kuya. Huwag po kayong malilito. Hindi porket mga supporter kasi hindi po namin wala po akong idea kung ano po pagkatao nila. Meron po mga supporter kasi siyempre congressman kasi. Sabi naman sa inyo hindi tayo local Lalo na yan ang mga taga kanila yan. So kung ano po yung gusto nyong i-imply kay Tebes, ako po personally, hindi po ako supporter ni Tebes kasi hindi ko po siya kilala. Nakilala lang natin siya sa news. Nililito niyo yung masarili niyo akong nainis kay Manang Aimee, naawa ko kasi pilit niyang sinalungat yung kapatid niya. Nainis naman ako kasi siya ang may dahilan kaya tayo ngayon nagka-leche-leche. Hindi naman. Yung kapatid niya naman talaga may dahilan. Ang naiinis ako kay Aimee, kahit alam na niya nga yung pinakamalaki nating problema yung kapatid niya, nililigtas niya pa rin sa sisi, di ba? Laging parang biktima lang yung kapatid niya kasi nakikinig sa bulong. Bulong na Romualdez, bulong ng Araneta. Paano yung kapatid mo? Walang kasalanan. Huwag kalimutan mag-likes, mga kakulto. Yan. Si N22, long time no look. Hindi ko mahanap si Tay Amik kahapon. Batiin ko sana ng personal. Beatrice. Nariyan ka rin ba, Beatrice, sa Dahig? Boss Badge, yung 1+3 na libre sakay na MRT, yung 3 libre, nakasabit sa lamang. Sobra ka naman. Sir Badong, napanood ko ang replay mo kanina. Late afternoon na ang daming bobo at tanga ng mga panatiko ni BBM na pumasok channel mo. Para silang mga engot kung makabati ko sa iyo. Isa lang naman po ang inaano ko sa kanila Magbigay kayo ng isang proyekto lang na proud kayo. Hindi naman sila proud sa ayuda. Hindi sila proud. Yung confidential fund, pwede palang maging ground sa impeachment. Pero yung mga ayuda confidential, dapat walang listahan. Kung pwede pong maging ground for impeachment yung confidential, di impeach din po pinakamalaking kasalanan po si BBM kasi siya may pinakamalaking confidential fund. Kaya nga hindi po normal yung akusasyon nila Pinagbibintangan nyo si BP Sara na ayaw magpaliwanag ng confidential fund. Sino po bang nagpaliwanag ng confidential fund? Hindi pala proud sa iyo mga BBM supporters. Boss, pag natuloy party list mo sa 2028, palitan mo na yung kulto ng parokya ni Digong. Hindi po. Kulto po kami ni Digong. Kaya siguro walang trolls ngayon. Pinag-isipan pa siguro nila ang
kung anong proyekto ni BBM ang pinagmamalaki nila. Ayan po kayo, regular eh. Basta mga 1,000 lang mahigit, regular viewers natin yan. Pinilit lang yan ng Tuwadcom. Pilit na pilit naman talaga kayo naman. Di ba? Pati yung mga yes, proud kulto ni Digong here. Nakapagpa-picture pa kay BP Sara. Iyan. Si Paulo Ortega versus Serbadong Biyernes sana mukha ng mabasyo na naman ang impeachment na gusto nila. Maano talaga problema nila yun. Kasi kung naipanalo nila to, given na yan si Bato tsaka si Bongo ang ina-expect nga ni Bato, kung hindi nila pinahuli si Tatay Digong, baka nasa lower bracket pa sila. Boss Buds, yung impeachment ni BP Inday, parang bubot na atis. Yung kailangan mo pa ilagay sa ibabaw ng bigas para mahinog. Wala po naman po talaga silang wala po talaga silang kaso. Ganyan na ganyan yung kay Corona pilit na pilit. Kita mo yung announcement nung isa, sino ba yung nagsabi? Mabubuksan na yung bank account ni BP Sara. Ano ngayon kung mabuksan? Wala kang sinasabi na magnanakaw si BP Sara Okay si Bear Spacer, bet mo. Wala po akong bet dyan, natalo na yung ko Kumusta na kayo ni Julia? Totoo bang hiwalay na kayo? Lydia Santos. Pwede rin kahit late night show na kayo pero 2 to 3 hour segment nyo. Boss Buds, ayaw ni BBM ipagpatuloy ang EDSA rehab. Allergy yan sa salitang rehab. Huwag nyo kasi sabihin nyo rehab kaya pinatigil. Kaya pala pinatigil. Pucha, bito salita rehab dyan. Pag-aralan nyo yan, huwag rehab Ang ibig ko sabihin nga pala, sir, Badong, starting 5 bukas, complete set kayo sa Birada Aguila bukas, sir. Yan, linaw mo. Kompleto kami 5. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Para makapanood kayo. Huwag kayong mag-alala at tinitiyak ko na makakarating kami ron sa Batean portion. Riot bukas sa Birada Aguila, present ang 5 birador at hindi na ubusan na sabihin. Actually, pag 5 kami, nag-aawat na ako para makapagsalita rin. Sabi ko kay PL, sisipain mo ako pag umahaba na. Tagasipa ako si PL, baka humaba yung sinasabi ko Sino nga palang guest nyo bukas, Sir Buds? Meron na ba? Sabi naman namin, dahil marami kami, kung wala talagang guest na pwede, okay na kami. Kasi yung mga guest, ang kumukontak niyan yung mga producer So, suggestion namin, pag Lunes, marami naman, okay na kahit walang guest, kaya na namin yan. Putya, baka kulang pa sa amin yung tatalakayin, no? Boss Buds, baka kung binuksan yung bank account ni BP Inday, mabigla lahat dahil qualified pala siya sa purpose. Hindi pa naman nila nakikita, di ba? Nag-viral si Imburnal Girl. Kaya nga may 80,000 na binigay. Ganun lang yung mga yan Kung sino yung nagba-viral, pupuntahan. Kita nyo yung nag-viral yung vlogger na Russian. Kita nyo? Blinag pa ni BBM yun. Tatlong relihiyon na po sa mga popular na katotohanan. Ano po reaction ni BP Sara? Natawa lang po. Pinagtawanan lang po si Torre. Magkabayaran kaya ng senador? Nung kay CJ Corona, nagkabayaran daw. Ang postahan po sa betting sites, kung matutuloy ba o hindi na po yung magkabayaran dahil malabo po makalusot. Kinakailangan po nila ng, ilan ba kailangan nila? 18 ba? 2/3, di ba?
So, 8, 8, 16. 16. So, kailangan lang ng siyam na senador lang ang kinakailangan para hindi na po ma-impeach, na-impeach na pala para hindi po ma-convict si BP Sara. Boss Bats, dapat hindi rehab ang ginamit. Renovation na lang para nabibigla. Sabi ni Auntie Claire, 9 out of 10 gusto ng taong impeachment. Hindi naintindihan na gusto ng tao na Claire si BP Sara sa... Alam niyo po, kahit na po totoo yung survey na yan, ano na po ang kredibilidad ba ng survey ngayon? Di po ba? Kita nyo, 2 survey magkakontra. Yung isa nagsasabi, ayaw nila ma-impeach si BP Sara. Yung isa gustong ma-impeach. Yung ibang survey, hindi na po nagpapakita. Galit siguro yung... Ganyan po yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga survey na umasa lang po, yung may nag-finance lang po para ma-project sila. Nung hindi po, anong tawag doon? Yung mind conditioning, yan. Kung ang purpose po ng ibang survey, mind conditioning, at natalo pa rin, putya, yung nag-finance sa'yo, putya, wala palang kwenta yung hindi ka reliable. Kita nyo, 2 survey na naman lang yung naglalabas ngayon, di ba? SWS tsaka yung Pulse Asia. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Marami dyan after ng election, kusang mamamatay na yan. Kusang mamamatay yan dahil po siya walang silbi. Sayang bayad. Sipong for mind conditioning lang. Dati reblocking lang every mahal na araw, sayang pera. Mahirap talagang alam niyo na-solve na sana ni Tatay Digong yan eh. Ang gusto ni Tatay Digong dyan, patong-patong na yung EDSA. Kahit may MRT pa sa gitna, papatungan lang yan. Ilang patong yan. Meron pa ngang maglalakad ka mula Cubao hanggang Makati. Doon ka pa rin sa taas eh. May lakaran pa ng tao, meron pang bike lane. Ang ganda na ng plano dyan eh. Hinarang ni Grace po eh. Bago pa lang si Tatay Digong noon eh. Inaakusahan kagad ng corruption. Sige, tigilan niya. sabi ni tigilan niyo na lang. Kaya umikot-ikot pa yung Skyway. Umikot-ikot pa. Ang totoo talagang solusyon, magtayo ng ilipat yung mga Malacanang, lahat ilipat. Talagang ganun, tsatsagain mo. Ilipat mo sa lugar na walang ganong tao. Wala pang traffic. Ilipat nyo sa Mindanao yung Malacanang. Diyan na yung presidente, diyan na yung mai-is yung traffic dito. Yung mga top universities dun. Mag-relocate kayo ng mga tao. Hindi. Ang nangyayari kasi, palaki ng palaki yung Metro Manila. Yung Cavite, nakadugtong rin naman sa Metro Manila. Yung Bulacan, yung lalo na San Jose del Monte, nakarugtong din sa Metro Manila. Hindi lumalaki yung EDSA, hindi lumalaki yung mga kalsada. Paano lalaki yun panay building na dyan sa tapat. Kaya nga, yung emergency power, matatayuan ng mga poste yun. Halimbawa, pag-aariya ng SM, di ba? O dahil may emergency power ka, yung mga sobra-sobra pa ng SM, pwedeng tayuan yung pag-aari na ng SM. Tatayuan ng mga poste yun para maitayo yung EDSA. Yun lang naman yun eh. Pag wala emergency power, ba't papayag yung SM na magtatayo kayo ng poste sa harap namin? Amin yan, lupa na yan. Sabi ng SM, di ba? Sa Star Mall kabila. Malaki naman, may mga bakante pa yung mga ginagawa lang parkingan. Pwede ng ng mga tao. Sige,
Paggamit mo lang yun sa'yo, bibigyan ka namin ng daan, yung mga kaya ng diskartehan yun eh. Kaso nga, ayaw bigyan ng special power. Kung ilang patong yan, no? Patong-patong. Di ba, isa lang ang patong ng EDSA? Isa lang yung EDSA kasi. Papatong-patungan yan. Papatong-patungan.